Nandito na sila. Naghihintay na sila. Naghihintay na sila. Ayaw ni nanay na pumunta ako rito. Ayaw niyang malapit ako kay Lola. Simulat sa pool, hindi sila magkasundo. Pero naaawa ako. Matanda na kasi si Lola. Wala nang nag-aalaga. Kaya ako na mismo ang nagpunta rito para maalagaan siya. La! Si Mario po ito, apo nyo. Apo, si Mario. Grabe, ang laki mo na. Halos hindi na kita makilala. Kumusta ho kayo? Eto, nasa dapit hapon na. Napasyal ka. Hindi ka ba hahanapin ng mama mo? Si mama po? Nasa abroad po la. OFW. Ay, ganun ba? Naku, pasensya na. Wala na kasi akong balita sa inyong mag-ina. Halos 10 taon na rin hindi siya dumadalaw. Ay, ganun siguro talaga. Kapag matanda na, wala nang silbi. Nagiging pabigat na lamang sa mga anak. La, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Kaya nga po ako nandito eh. Bakit ka nga pala naparito at may bag ka pang dala? Dito na muna po ako pansamantala. Aalagaan kita. Teka, wala ka bang pasok? La, bakasyon ho ngayon. Relax ka lang dyan. Hayaan niyo pong suklian ko ang pag-aalaga niyo sa akin nung maliit pa lang ako. Okay? Hindi naman kami close ni Lola. Ang huli kong alaala sa kanya, siya yung nanggagamot. Meron siyang pasyente noon na lalaki. Pero ngayon, siya naman ang nangangailangan ng pag-aalaga. Nandito na sila. Naghihintay na sila. Naghihintay na sila. Lola? Nandito na sila. Naghihintay na sila. Naghihintay na sila. La! Nandito na sila. Naghihintay na sila. Naghihintay na sila. Lola! Apo ko. Ayos lang ho ba kayo? Sino ho bang sila? Shhh! Naririnig ka nila. Ano?
La, kain po tayo la. Ay, ang bait naman ng apo ko. Siyempre la. Sinabi ko naman sa'yo na aalagaan kita. Di katulad ng mama mo, disgrasyada. La, Kung hindi siya nagpabuntis sa walang kwenta mong ama, di sana maganda ang buhay niya ngayon. Kung di ba naman tangay ang ina mo? la, tama na. Nasa harap tayo ng pagkain. Ewan ko ba dyan sa ina mo? Tapos siya pa ang galit. Hindi mo bisita rito. Walang utang na loob. La, kung hindi nabuntis si mama, edi wala kayong pogi na apo. Hindi ka na dapat nagpunta rito, apo. Hindi dapat ikaw ang pumasa ng dapat ay sa nanay mo. Hindi ko alam na ganito pala kalalim ang sugat na daladala ni Lola. Kaya ba ayaw dito pumunta ni Mama? Kinagabihan, ubo ng ubo ulit si Lola. Nakatitig na naman siya sa pader. Takot na takot. At inuulit-ulit ang parehong mga salita. Nandito na sila. Naghihintay na sila. Naghihintay na sila. Pagkatapos kong mapatahan si Lola, lumalabas na ako sa kwarto niya. Ala, may nakita ho ako kagabi sa labas. Nandito na sila. Naghihintay na sila. Naghihintay na sila. Naghihintay na sila, apo. Simula noon, bigla na lang naging tahimik si Lola. At kasabay ng nakakabinging katahimikan, padagdag ng padagdag ang mga tao sa labas ng bahay. Hindi ko sila mamukaan, pero gabi-gabi, papalapit ng papalapit sila. Sino kayo? Anong sadya nyo?
Hello, Ma. Hello, anak? Wala ka raw sa bahay, sabi ng ninang mo. Asan ka ba? Nandito po ako kay La Lola. Ano? Ba't ka ba nagpunta dyan? Umalis ka na dyan, Mario. Pero Ma, wala po kasing kasama si Lola. Utang na loob, Mario. Makinig ka sa akin. Umalis ka na dyan. Pero Ma, ina mo pa rin siya. Hindi ka ba naaawa kay Lola? Kung noon, bilang manggagamot, ang dami niyang natulungan. Bakit ngayong siya naman ang nangangailangan na atin mong pabayaan siya? Ano bang pinagsasasabi mo, Mario? Hindi manggagamot ang lola mo. Isa siyang manggagaway. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Sinasabi mo lang yan kasi ayaw mo siyang alagaan. Lola? Lola? Nandito na sila, Apo. Matagal ka na nilang hinihintay. Hindi ko maintindihan la. Sila ang mga aninong nakikita mo tuwing gabi. At sila ay nakatingin din sa'yo. Ngayon na ang oras ng paglisan ko. Pero hindi ko magagawa hanggat nasa akin pa ang Berton. Ngunit kahit matagal nang alam ng nanay mo ang tungkol sa Berton, nagpabuntis siya. Pinilit niyang mamuhay ng normal. Tinakasan ng nakatakda. Pero walang makapuputol sa henerasyong ito. Maaari siyang nakaiwas. Pero ikaw, Apo, ikaw ay tinakda. Ikaw ang may binigay upang magpatuloy ng ating saling lahi. Pero Lola, ayoko po. Patawarin mo ko. Kung nandito lang sana ang ina mo, siya ang tatanggap ng pasaning ito. Pero tumakbo siya. Iniwan niya ako. At iniwan ka rin niya. Huwag kang matakot, Apo. Hindi ka pababayaan ng mga anino. Matagal ka na nilang hinihintay. Yakapin mo ang pamana ko. Ang gusto ko lang sana noon ay alagaan ang lola ko. Hindi ko alam na may mga lihim pala na nakatago.
Simula noon, gabi-gabi na akong hindi makatulog. Nagiinit ang katawan ko. Natatakam sa laman ng tao. At ang kinakatakutan ko, hindi lang ako binabantayan ng mga anino. Naghihintay sila sa kung ano ang gagawin ko.